Dear Captain Kokak, ako po si Rachel. Lumaki sa lumang bahay ng lola ko sa San Pablo, Laguna. Isa po akong guro. Pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang alaala ng isang bagay sa bahay na yon, ang aparador ni lola. Itim yun, malaki, at may kakaibang nakaukit na mukha sa pinto. Mga mukhang tila umiiyak. Bawal po talaga yung buksan. Laging sinasabi ni lola, "Walang dapat sumilip dyan, iha." Minsang nawala siya sa bahay. Naglaba yata. Naiwang bukas ang pinto ng kwarto. Nasa loob ako noon at tila may humihila sa atensyon ko. Nang silipin ko ang aparador, amoy inaamag na kahoy ang bumungad sa akin. Pero ang tumatak sa utak ko ay ang isang pares ng matang namumula na tila nakalutang sa kadiliman. Pumikit ako sa takot at nang dumilat ako, wala na yon. Simula noon, gabi-gabi kong naririnig ang tatlong katok mula sa aparador. Hindi ako makatulog. Sabi ni lola, "Dati, ang aparador na yan ay ginamit bilang lalagyan ng patay noong panahon ng giyera at hindi lahat ng kaluluwa ay nakatawid." Nang pumanaw si lola, ibinaon at sinunog ng mga tiyuhin ko ang aparador sa likod ng bahay. Akala ko tapos na. Pero kahit ngayon, paminsan-minsan, naririnig ko pa rin ang tatlong katok. Kahit sa bagong apartment ko rito sa Maynila. Magandang araw po, Captain Kokak. College student po ako dito sa isang universidad sa Manila. Para makatipid, lumipat ako sa isang boarding house malapit sa school. Mura siya, malinis. Pero may isang bagay akong hindi makakalimutan. Ang aparador sa silid. Matayog yun, gawa sa Nara. Ngunit tuwing gabi, pakiramdam ko'y may malamig na simoy mula sa direksyon nito. Isang beses, habang nag-aaral ako, biglang bumukas ang pinto ng aparador ng mag-isa. Akala ko may hangin, pero nang tumayo ako at sinarado yun, sinigurado kong isinara ko ito at nilagyan ng padlock. 12:00 ng gabi, nagising ako sa isang malalim na ungol. Nang tumingin ako sa aparador, gumagalaw yun. Parang may kumakawala sa loob. Tinitigan ko habang nilalamig sa takot. At biglang may kamay na lumabas. Kulay abo, mahaba ang kuko, at parang butot balat. Napasigaw ako at dali-daling tumakbo palabas. Kinaumagahan, ibinahagi ko yun sa may-ari ng boarding house. Tahimik lang siya at sinabing, "Hindi ka pa natatapos sa SEM, gusto mo nang lumipat. Ganyan din ang mga nauna sa'yo. Yan kasi ang kwarto kung saan may estudyanteng nagpakamatay sa loob ng aparador eh." Umalis ako kinabukasan. Hindi ko na binalikan ang ibang mga gamit ko. Dear Captain Kokak, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mia. Lumipat kami ng asawa ko sa isang bahay sa Mandaluyong. Maganda at mura ang renta. Pero may isang silid na tila naiiba. Ang dating guest room. May lumang aparador doon na ayaw galawin ng dating may-ari. Gabi-gabi, bukas ito kahit isinasara ko. Kaya isang gabi,
Naglagay ako ng asin sa paligid nito. Sabi kasi ng lola ko, pananggaraw yun sa masasamang elemento. Sa sumunod na gabi, habang kami natutulog, may narinig akong pag-iyak ng bata. Bumangon ako, bitbit ang flashlight. Sa guest room, nakita kong bukas ang aparador. Tumigil ang iyak. Lumapit ako at biglang bumagsak ang pinto at may bumulong. "Huwag mo akong sarahan. Huwag mo akong iwan." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla na lang akong napaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Parang dinadaluyan ako ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Nalaman ko kalaunan mula sa barangay na dati palang may batang nawala sa bahay na yon. Anak ng kasambahay. Ang huling beses na nakita siya ay sa harap ng aparador. Isang mapagpalang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Jello, dating janitor sa isang lumang paaralan sa probinsya. Sa likod ng library, may storage room na bihirang binubuksan. Dito ko unang nakita ang matandang aparador. Sira na ang kahoy. May mga sulat ng Hapon sa gilid. Isang gabi, ako ang na-assign sa overtime. Habang nililinis ang hallway, may narinig akong tunog ng kampana mula sa likod ng library. Dala ang flashlight, sinilip ko ang storage room. Bukas ang aparador. Sa loob, may sundalong Hapon, duguan, nakaluwa ang mga mata. Hawak ang kinakalawang na itak. Tinitigan niya ako at nagsalita sa wikang Hapon. Hindi ko maintindihan. Hindi ako maagalaw. Bigla siyang tumakbo palabas, papalapit sa akin, at biglang naglaho. Nagising na lang ako sa klinik. Sabi ng principal, nawalan daw ako ng malay. Pero ang sapatos ko, punong-puno ng putik. At sa likod ko, may sugat na tila hinampas ng sinturon. Sinara na ang paaralang yon makalipas ang 1 taon. Pero sabi ng bagong gwardiya, may naririnig pa rin daw na kampana sa lugar na yon. Dear Captain Kokak, nag-ipon ako ng ilang taon para makabili ng second-hand condo sa Makati. Maayos naman yun. Fully furnished pa. Pero may isang bagay akong hindi maalis doon. Ang matandang aparador sa kwarto. Ayaw ko sana yun. Pero ayaw rin itong tanggalin ng dating may-ari. "Kasama yan sa unit," sabi niya. Sa unang linggo, napansin kong gabi-gabi itong bumubukas. Akala ko may diferensya lang ang mga bisagra. Pero nang minsang tinignan ko ang loob, may mga damit. Hindi sa akin. Isang puting dress, isang basang blazer, at may amoy. Parang bulok na bulaklak. Isang gabi, nagising ako. Ramdam kong may nakatitig. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko ang aparador na bukas at may babaeng nakasabit sa loob. Maputla, duguan, naangiti at nakatingin sa akin. Hindi ako maagalaw. Pumikit ako sa takot. Nang dumilat, wala na siya. Pero sa cellphone ko, may bagong larawan. Kuha mula sa aparador. Larawan ko habang natutulog. Agad akong lumipat. Nadiskubre ko sa condo office
na may babaeng nagpakamatay sa unit na yon. Sinabit ang sarili sa aparador. Iniwan siya ng fiancé niya at mula noon, ayaw niyang maiwang mag-isa.